B. At ipapakita po ako dito ulit. Ito po. Even to the naked eye, it looks like dun sa ano kanina, yung slide po na magkasama yung thumbprint ni Li Wenye at yung thumbprint ni Guo Haping. Mukhang magkapareho ang thumbprint nung Lin Wenye, yung ina, at yung Guo Haping na dependent daughter. So alam ko rin na yung NBI ay may biometrics ni Guo Haping, so not all is lost. Kaya lang dagdag na nakakalito. At dagdag pa, yung dalawang minor siblings nung Guo Haping dyan sa document na yan, sila naman hindi thumbprint. Okay, ito na muna. Yung magkatabing thumbprint ni Lin Wenye at ni Guo Huaping, parang magkapareho. I am not a fingerprint expert at all. So I was just showing it again and sa inyo, Yusek, at sa lahat po nating nandirito sa hearing. So nakakalito nga. So pero bakit yung dalawa pang minor dependents, minor siblings ni Guo Huaping, hindi, well, I cannot ask you why, pero ninonote ko lang, sila, yung dalawa, hindi thumbprint nung ina. Ginamit nila yung sarili nilang thumb. So bakit kaya? At bakit kaya yung special effort para kay Alice? I'm of course presuming na yung Guo Huaping ay si Alice Guo din. Any insights, Yusek? Madam Chair, sa proseso ho namin dapat, unless infant, pero dapat ho talaga yung, pati yung dependent, i-capture yung kanyang thumbprint. So, assumption of regularity po, on the processes undertaken in 2000, yung ina, yung principal, kinapture yung kanyang thumbprint. Tapos yung si Guo Huaping, kinapture din yung kanyang thumbprint. We're not competent to assess kung one and the same yung thumbprint na nakikita ho natin. But these are the thumbprints that we have on record, including dun sa dalawa pang dependent ho. And of course, and fair enough po, Yusek. And of course, yung presumption of regularity is dun sa government agency na tumatanggap ng ganitong mga submissions or nagko-conduct ng ganitong mga procedure. So, dapat nga yung BOI. So, tapos, yes sir. Tapos, Yusek, kanina nakita nyo rin po yung passport ni Guo Huaping. Sa estimation nyo lamang po, bilang layperson, siya nga ba si Alice Guo? If you can offer an opinion. Madam Chair, we're not the competent authority. All right. Fair enough, muli, Yusek. Ano pong klaseng screening ang ginagawa sa applicants para masiguro na matitinong tao sila or on the level na tao sila sa process na to na pinapayagang maging residente sa bansa natin? Thank you, Madam Chair. Sa BOI ho, once we endorse to the Bureau of Immigration, we also endorse ho to the NICA. I apologize, Yusek. Please proceed. Thank you. Madam Chair, pagka ho in-endorse namin sa Bureau of Immigration for the issuance of the visa, we also endorse ho to the NICA. Tapos ho, si Bureau of Immigration also undertakes their own assessment. So kumbaga mayroong cross-referencing or validation on the part ng NICA at saka BI. May I also, Madam Chair, just for context ho, para alam din ng lahat, ang number of active SIRV holders ho ng BOI, total ho, principal investors 1,224 at saka dependents 1,124. So ang total ho natin, and the earliest that we have on record, 1988. So cumulative na ho yan, lahat na ho, since 1998 ay 2,348. Medyo konti lang ho, every year ho, less than
100 yung ating na-issue na SIRB dahil medyo mahigpit nga po yung mga requirement natin. Thank you. At mabuti kung mahigpit, probably in this case not mahigpit enough. And gaya ng na-observe nyo, hindi naman napakarami ang 2,000 higit. So dapat kaya nating mas siguruhin pa. So salamat po, Yusek. Before we go on, I need to just for the processes of the committee to repeat the chair's motion to subpoena Mayor Alice Leal Guo, Lin Wen Ye, Guo Jiang Zhong, Sheila Leal, Seaman Leal, and Wesley Leal, and the other earlier mentioned resource persons who are not present and without good reason to be absent in this hearing, to order the issuance of subpoena to those persons. Yes, Madam Chair, I second the motion. Likewise, I reiterate also my recommendation to invite the former mayor of Bamban so that we will get to the bottom of the truth on how Alice Go came into ascension, into power. Obviously, it was really, she really ran for the position to protect the interests of the Bogo. So again, may the committee, Madam Chair, invite also former Mayor Feliciano. So ordered earlier, Sen JV, and reiterated by the chair, the invitation to the next hearing to former Mayor Feliciano. And thank you for seconding the order to subpoena the named resource persons. Salamat po. So I'll move on now to the NBI. We have Regional Director Jerry Abiera. Nakita nyo po kanina, finlash ko po yung NBI clearance ng isang Alice Leal Guo, birthday 12 July 1986. Pero iba po ang mukha sa mayor ng Bamban. May chance po ba na nagkaroon ng switching? Posible bang glitch sa sistema? Baka ibang tao talaga yan, ma'am. Hindi sa sistema ang may problema. So, baka ibang tao ito, so nagkaroon ng switch. Pwede, ma'am, pero hindi ko masabi kung ano ba talaga ang nangyari dyan. So, pwedeng nangyari dahil sa isang switch. Ano pang paraan ang pwedeng nangyari na ganito? May isa pang Alice Leal Guo, parehong birthday, pero ibang muka. Ano ko lang, ma'am, ang sistema ng pagkuha ng clearance, apply ka ng clearance online, tapos babayaran mo, magkakaroon ka ng schedule, pupunta ka sa office mismo para kuhanan ka ng picture at saka biometrics, yun na yung fingerprint. Ngayon, dahil siya ang nag-appear dyan, i-presume natin na siya mismo, yung nasa picture, yan yung nagpunta sa office. So kung yung Alice Go na yan, magkaiba naman kay Mayor, hindi natin alam kung yung pangalan niya ay parehas na parehas ang date. Ang mas maganda, ma-determine natin dahil yung fingerprint, magkakaiba talaga yan para ma-determine natin whether or not yung tao na yan at saka yung si Mayor ay magkaiba. Tama po. Importanteng mapaghambing yung mga fingerprints nila. Yes, ma'am. And so ang sinabi nyo rin po kanina, physically pumunta sa opisina ng NBI itong Alice Leal Guo kasi litrato niya ay kuha sa NBI office. Pero pumunta din yung akala nating iniimbestiga nating Alice Leal Guo personally kasi kinuha din yung photo niya dun sa opisina. Pero pareho silang nabigyan ng clearance. Parehong pangalan, parehong birthday, magkaibang mukha, pero possibly on different occasions, pareho silang na-issuehan ng clearance. Pero yung nakita ko lang, ma'am, yung itong sa right side ng clearance, ewan ko, ma'am, kung si Mayor meron bang clearance na talagang yung pangalan niya at yung mukha ay dumikit dun sa clearance certificate. Okay po. Magandang hanapin din po namin yon dahil lahat naman po tayong nagtatrabaho at pati tayong nagtatrabaho sa gobyerno ay maya't maya kailangan kumuha ng clearance. Napakahalaga yung ipaghambing yung dalawang thumbprints po nila.
Pero sir, nag-aalala din po ako para sa babae na nasa clearance ninyo. Yung either kapangalan ni Alice Leal Guo o yung totoong Alice Leal Guo. Pwede po bang i-ascertain ng NBI yung kinaroroonan nitong Alice Leal Guo at kung siya ay buhay pa o patay na? Yes, ma'am. Pagbalik ko, ma'am, susubukan namin i-ano, ma'am. Pa-report ko, ma'am, na papahanap natin, ma'am. Salamat po, RD. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.